So yan, kwentuhan po muna tayo na. Hello po, Sir Perdi, Dale, Sir Hi, Manny, ma'am. Joe. Hello po, nice to meet you po sa ating Zoom. Si Marika, Rowena, yan, hello po sa inyong lahat. So, antay-antay lang po tayo sandali. Magkwentuhan po muna tayo bago tayo mag-start. Pampatanggal din po ng kaba. Kamusta po, Sir Perdi? Kamusta po ba ang ating Ah, I'm ah, good, ma'am. I'm holiday? good and excited to learn from you, the experts. Ah, wow! Yeah. Ito pong election, isa talaga sa mga products na gustong-gusto ko dito sa LK. Sobrang malaki na itulong sa akin ito. Sir, pwede from ano po kayo? Saan? Manila po, Taga saan po kayo, Sir Perdi? Novaliches area Ah, po. Novaliches po. Opo, Okay po. Si Sir pinaka-sentro Dale ng po ba? Taga Novaliches. saan din? Sir Dale. Okay po. Yan. Yan. So, yan. Ano? Mag-start na ba tayo? Testimony kami. Later. Yeah. So, yan. Konting background lang po. Bago po ako nag-join dito sa ating company, sa Elken Global, yan, isa po ako negosyante, lahat ng business. Actually, hindi po ako familiar sa ganitong business before dahil unang-una, ayoko po ng ganitong business actually. Hindi ako interesado kasi doon sa mga bagay na naririnig ko before until na-meet ko itong si Elken Global. Doon na bago ang mundo ko. Yan, doon talaga, ang dami ko talagang natutunan kay Elken Global, sobra. Kaya itong isa sa mga natutunan ko, isa sa mga products na gustong-gusto kong i-share kahit kanino. At talagang marami na pong nag-benefits dito sa products na to since 2020. Yung una natin, yung Alexiam, yung generation, yun. Yung pang-apat natin. So yun, doon pala ang dami na. Lalo na ngayon, ito yung bago nating products ng Live Extra. Grabe ito. Mas maraming matutulungan natin mga kababayan. So yan, pwede na siguro tayo mag-start yan. So yan, mag-share screen lang po ako. Para hindi tayo lalimin sa gabi. Yan. Okay po, no? So bago po tayo mag-umpisa, gusto ko lang po magtanong sa inyo. I have a questions for you. Okay lang po ba? Yan. Kung okay lang po, please press 1 nga po para at least alam kong okay lang sa inyo. Okay. So, what if you could save someone's life? Paano kung makapagligtas ka ng isang buhay? Ano po ang inyong mararamdaman sa palagay nyo? Di ba po fulfilling? Masaya, masaya sa puso. Ako actually sa pang sarili na lang po. Once na nakatulong ako, iba yung ano iba yung feelings eh. Masaya, masayang makatulong na may natulungan tayo, di ba? Kaya yun po, yan. By the way po pala, di pa po pala ako nagpapakilala. By the way, magpapakilala pala muna ako. Ako nga po pala si Edith, pero mas kilala po ako sa pangalang Bullet. Ito po yung pangkaraniwan na tawag sa akin. So may history po bakit ako Bullet. Noon daw pong bata ako, masyado akong maliit. Bulilit ang tawag sa akin until naging Bullet na lang po ako. Pero ngayon malaki na po ako. Hindi na po ako Bullet. So yon. At meron akong gustong ikwento sa inyo. Pero bago yon, meron ka bang kilala na ang mga tao na nakakaramdam ng paninikip ng dibdib sa kalaliman ng gabi? Ito yung pangkaraniwang nangyayari sa madaling araw. Katulad ng isang kwento na isang lalaki ang nagising ng alas 3 ng madaling araw, hawak ang kanyang dibdib sa matinding sakit at hirap ng paghinga. Sinubukan niyang bumangon, ngunit parang may mabigat na nakadagan sa kanyang dibdib. Nagising ang kanyang asawa na natataranta habang tumatawag ng ambulansya. Binasag ng tunog ng sirena ang tahimik na gabi. Unang beses naranasan ang atake sa puso at lubha siyang natakot. So marami tayong ganitong kakilala. Ako personal maraming nakikilala. Bakit nga po ba pangkaraniwan? Natanong niyo po ba sa sarili niyo, bakit pangkaraniwan na nangyayari ang atake kung kailan kasarapan ng inyong tulog? Any idea po?
Kasi bakit, di ba, pangkaraniwan, bakit ang atake? Ba't kung kailan ka natutulog, tsaka nangyayari ang pag-atake ng isang tao? So, nangyayari po pala ang ganong senaryo dahil pag po pala tayo natutulog, bumababa ang presyon ng ating dugo. Ngunit pag tayo nagigising, ito yung tumataas. Sa paggising natin, tumataas ang ating dugo. Ito yung biglang pagtaas between 4 a.m. at 6 a.m. At nagiging mas malapot ang dugo sa madaling araw dahil kakulangan sa likido or sa tubig sa ating katawan. Mas mataas ang tsansa ng pamumuo ng dugo. Yun pala ang dahilan kung bakit pangkaraniwan sa kalagitnaan ng ating pagtulog sa madaling araw, di ba, na nababalitaan yun, bakit inatake kung kailan siya natutulog. So, yun po pala ang dahilan. So, ang problema dito, yung biglang pananakit ng dibdib at takot sa buhay ang naramdaman ng lalaki sa kwento. So marami sa atin ang hindi natin sineseryoso mga gatong problema. Akala natin simple lang, nakakaramdam na tayo ng mga simptomas, pero hindi natin binibigyan pansin hanggang nangyari ang gantong senaryo. So meron pa po isang senaryo na yan, losing independence and feeling guilty about being burdened. Ito yung senaryo ng isang lalaki na habang naghahapunan ng pamilya, tahimik na nakaupo sa wheelchair ang 70 taong gulang na ama dahil sa stroke na dulot ng mataas na presyon ng dugo. Hindi na siya makakilos ng maayos, masaya nagkukwentuhan ng mga anak niya, ngunit nagagawa lamang niyang manood habang nalulungkot at walang nagagawa. Dati siyang pinakamatibay sa pamilya, ngayon ay kailangan nilang alalayan kahit sa pagkain. So nangyayari po ito, yung mga taong na-stroke, di ba? Marami tayong nakikita na stroke na dati sila masigla, pero ngayon, nagiging pabigat na sila sa kanilang pamilya. Ayan, nagkakaroon na sila ng pagkawala ng kalayaan at pakiramdam na, nagiging pabigat na sila sa kanilang pamilya. Ito yung nagiging problema. So ano ba yung nakuha nating aral? Ang pagpapabaya sa ating presyon ng dugo ay maaring magdulot ng pagkawala ng kalidad ng ating buhay. So, di ba? Akala natin simple lang yung high blood, pagtaas ng dugo. Dahil pag hindi natin ito bigyan ng pansin, maaring sapitin natin yung ganitong senaryo na maging pabigat sa ating pamilya. At yung pangatlong senaryo naman, overeating during holidays and ignoring health checks. Ito, palagay ko marami makaka-relate dito sa atin. Ito yung senaryo na isang ginang na matapos yung holidays o yung mga piyesta, Pasko, kayo katatapos lang sa atin, Pasko at Bagong Taon. Isang ginang na matapos ang nakaramdam ng pagkahilo at pagod ang isang 50 taong gulang na ina, sa pagtapatingin na laman niya nakapakataas ng kanyang presyon ng dugo at kontrolado na rin ang kanyang kolesterol. Binalaan siya ng doktor na sa panganib siya ng stroke kung hindi niya babaguhin ang kanyang mga gawi. Naalala niya ang masarap na pagkain at matatamis na kinain ng Pasko noong nagdaang holidays. Pinagsisihan ang pagpapabaya sa kalusugan. Sino po ba dito ang guilty na noong nakaraang last Christmas, madami kinain na matataas ng kolesterol? Sino po ba dito ang maraming nakain na lechon? Guilty po yung isang katabi ko dito. Sino po ba yung marami nakain ng mga matatamis like salad, buko salad, leche flan, halaya. So, di ba, nung nakaraang holidays, sumobra ang ating pagkain. Yan. Napabayaan natin ating sarili. Tumaas ang ating high blood, tumaas ang ating dugo. Yan. Ang problema dito, labis na pagkain tuwing pista at hindi nag-aalaga sa kalusugan. So, yung maliit na bagay pala na hindi natin nabigyan ng pansin, ay maaring humantong sa malaking problema sa kalaunan. Tama po ba o tama? Ano nga po kung tama yung aking sinabi. Please press nga po number 2. Yan. Di po ba? Sobrang pagkain po pala, masama po pala yun, ha? Kailangan maging aware po tayo sa mga bagay na kinakain natin. Ito pa po isang senaryo na young people ignoring their health while working too hard. Ayan, pagkawala ng kalayaan sa trabaho, ito yung mga taong sobrang sisipag. Bigla na lang bumagsak ang isang batang manggagawa sa opisina,
Tumawag ng ambulansya ang kanyang mga katrabaho at nalaman ng mga doktor na masamang pagkain at sobrang pagtatrabaho ang sanhi ng pagbabara ng kanyang mga ugat. Kailangan na niyang uminom, kailangan na niyang uminom ng gamot at baguhin ang kanyang pamumuhay. Nang makita niya ang kanyang medical na ulat, napagtanto niyang hindi niya maaring baliwalain ang kalusugan. So ano yung problema dito? Pagpapabayaan ng mga kabataan sa kanilang kalusugan dahil sa sobrang pagtatrabaho. Pangkaraniwan ngayon sa mga kabataan, 'di ba? Sobrang trabaho nila, 8 hours, minsan nag-overtime and after ng trabaho, anong ginagawa? Nag-happy-happy pa sila, hindi sila kaagad umuwi ng bahay. Then, yung lack of sleep, kakulangan sa pagtulog, isa sa mga cause. Yan. Kaya, ang daming problema. Ito yung mga senaryo na talagang pangkaraniwang nangyayari sa bawat isa sa atin. Hindi lang nabibigyan ng pansin. Ito pa, yung balancing family responsibilities and poor health. Ito naman, kwento ng isang ina na habang nagluluto, nakaramdam ng pagkahilo ang isang ina at nahulog ang hawak niyang sandok. Sinabi ng doktor na may seryoso siyang problema sa puso na maaaring maging banta sa kanyang buhay. Nagsimula siyang umiyak, iniisip ang kanyang mga anak at hinaharap ng pamilya. Kung may mangyari sa kanya, sino ang mag-aalaga sa kanila? Dito po alam ko ako isa sa mga guilty po ako sa gantong senaryo kasi nung at my early age, nung nag-aanak po ako, masyado akong focus sa aking pamilya, na akala ko yun ang tama. Akala ko tama na baliwalain ko yung aking kalusugan. So hanggang sa nagkasakit ako, dahil ang alam ko, mas kailangan ng anak ko yung para na maibigay ko yung para sa kanila. Pero mali po pala yun. Dahil may isang doktor ako narinig na sabi niya, pag ganun ang ginagawa mo, selfish ka. Kasi akala mo, tinutulungan mo anak mo, binibigay mo lahat para sa anak mo. Mali pala yun. Dapat unahin mo ang sarili mo para maibigay mo ang mas maganda sa anak mo. Dahil once na nagkasakit ka at pinabayaan mo ang sarili mo, mas magsasuffer ang anak mo. Tama po ba, di ba? So, yon. Ano po yung problema? Pagkasabay ng responsibilidad sa pamilya at yan, hindi magandang kalusugan. Kaya kailangan po maging healthy tayo para yung pamilya natin mas masaya. Mas marami tayong maibibigay sa kanila. Kaya ang aral dito, panatilihin nating malusog at hindi lamang para sa sarili, kundi para sa pamilya. Yun. So, ito pa. Ayun ang lumipat. Ito, expensive medication adds financial stress. Ang kwento, tuwing alas 7 ng umaga, isang matandang lalaki ang umuupo sa mesa na may daladalang kahon ng mga gamot. Maingat niyang kinukuha ang makukulay na tableta at iniinom ang mga ito gamit ang maligamgam na tubig. Tinatanong siya ng kanyang apo, Lolo, candy po ba yan? Malungkot siyang mitingot, hindi masabi sa mga bata na mga gamot na iyon ang nagpuprotekta sa kanya laban sa atake sa puso at stroke. Ang mataas na presyo ng gamot ay nagdadagdag din ng hirap sa pinansyal na kalagayan ng pamilya. Sino po ba ang nakaka-relate sa atin dito? Yung ang dami na nating iniinom. 'Di ba? Parang ako po nung una ganyan. Feeling ko proud po ako nung una kasi isa, dalawa, tatlo, apat. Sabi ko habang dumadami yung aking maintenance, parang proud ako, wow, ang dami ko na. Parang akala ko tama 'yun. Kasi yun ang nakikita ko sa pamilya ko na ang dami nilang iniinom. Kaya sabi ko, wow, yes, dumadami na. Gusto ko isang isang palad. Ang ganun, pala mali. Ang araw-araw na pag-inom ng gamot ay parang pagwala ng kalayaan. Tama po, di ba? So nawawalan tayo ng kalayaan pag sobrang nating dami na iinom. Ang mahal ng gamot na nagdudulot ng pinansyal na hirap. Sobrang mahal po ng ating mga maintenance, yung mga, alam naman natin, yung mga giniinom nating gamot. So, takot na maging habang buhay na nakadepende sa gamot. So, marami na po ba dito sa atin na nakadepende sa gamot? Buti na lang. Wala na akong gamot. Yay! So, ang aral po dito, kapag nawala ang kalusugan, umiikot ang buhay sa pag-inom ng gamot imbis na sa kalayaan, di ba? Nawawala na tayo ng ng freedom. Yan, ito naman po yung number 7. Ito yung mga side effects of medication.
May mga side effects po ba yung ating iniinom na synthetic na medicine? Yes po. Ito isang kwento ng isang lalaking nasa kalagitnaan ng edad ang umiinom ng gamot para sa puso sa loob ng maraming taon. Ngunit nagkaroon na siya ngayon ng matitinding side effect tulad ng pananakit ng tiyan, panghihina ng mga braso at binti, pangangailangan ng uminom ng mas maraming gamot upang kontrolin ang mga problemang ito. Nakaupo siya sa ospital habang dumarami ang kanyang mga resulta ng pagsusuri ay napapabuntong hininga siya. Ang isang gamot ay solusyon sa isang problema pero nagdadala rin ng panibago. Nag-aalala ang kanyang pamilya kung kakayanin pa ang katawan niya ang dagdag na gamot. So yun nga po, di ba, ang pag-maintenance, akala natin una, katulad ko sa hypertension, yung isa lang, una isa, later on, yung pala, yung hypertension ko, nagkakaroon na ng side effects sa heart ko. So yung isa, naging dalawa, naging tatlo, naging apat. So ang mga side effect ko, nagpapahirap sa pang-araw-araw na buhay at unti-unti lalong lumalalo ang kalusugan, nagdudulot ng mental na stress. So yon. Bagamat nakakatulong ang aral dito, ang mga gamot, maaari ding magdulot ng panibagong mga suliranin sa kalaunan. So yun po yung side effects of medication. Ito naman po yung mga dependence on medicine na. Isang babaeng, wait lang po. Yan, ito naman yung nakadepende na sa gamot na parang hindi na siya mabubuhay. Kwento na isang babae na nakadepende na siya sa kanyang iniinom na gamot. Na ito yung mga taong parang hindi na sila parang ito na yung buhay nila. Wala na silang pag-iisip na baguhin pa ang kanilang lifestyle dito. Nakadepende na sila sa gamot. So yan. At yung isa, yung the last na scenario, choosing between health and dreams. Ano na ba ito? Dito yung namimili ka na ano ba pipiliin mo? Pipiliin mo ba ang kalusugan o yung pangarap mo? Kasi ito yung nangyayari. Ewan ko kung napanood nyo sa 'di ba, kwento sa yung isang manufacturer ng gamot. Namimili na siya, ano ba pipiliin niya? Kalusugan ba niya o yung pangarap niya? So ito, namimili na. Ano ba yung pipiliin mo? Gusto mo bang maging malusog o gusto mo bang matupad ang pangarap mo? Meron ka ng ah, pamimilian. Pero dito, buti na lang, nandito na tayo sa ating company. Meron tayong bagong pipiliin. Yan. So, yun po yung siyam na senaryo na alam ko. Lahat yun, talagang nangyayari sa pang-araw-araw na buhay natin sa mga tao kakilala natin. So, yun lang po yung So, nakakalungkot makarinig ng gantong makakwento, di ba? Kaya nga sinasabi, ang atin daw katawan ay nakikipag-usap sa atin sa tatlong bagay. Ano po ba yun? Ano ba yung tatlong bagay para malaman natin na yung ating katawan ay nakikipag-usap sa atin? Ito yung una, yung bulong. Bumubulong ang ating katawan natin pag nangangailangan tayo ng tubig, ng sapat na tulog, ng mga pagkain masusustansya, ng pagmamahal, ng tuwa, at kapayapaan. Sila yung yung three ways to communicate our body is whisper. Bumubulong siya, kailangan niyo ito, kailangan niyo. Pero tayo dahil sa kabisihan dito sa nangyayari sa mundo at masyadong marami ng pinagkakabalahan, hindi natin naririnig yung whisper ng ating katawan. Kaya ngayon, sumisigaw na siya, shouts na siya. Sinasabi niya na kailangan niyo itong pakinggan dahil ito na yung nagiging sakit. Sakit na. Pag bumulong ng katawan natin, hindi natin na pinakinggan ng bulong, nagiging sakit na siya. At pag hindi pa rin natin pinakikinggan yung kanyang sigaw, nagiging takot na siya, scream siya dahil yung dito na nag-uumpisa yung sakit. Dito na nagkakaroon ng mga sakit na hindi na pangkaraniwan. Ito yung nangangailangan na ng mga medical treatment, na kailangan mo nang uminom ng gamot, nagiging chronic disease na siya. So, yun pala, kailangan pala, alam natin kung ang katawan natin ay nakikipag-communicate sa atin, nakikipag-usap, na kailangan natin pakinggan na pag sila bumubulong o sumisigaw na o natatakot. So, yun. Kaya dito, ito yung kwento ko, isa din ako sa mga ganyan before. Dahil hindi ko pinakikinggan yung pangangailangan ng katawan ko. Hindi ko pinakailangan na kailangan ko palang maging malusog. Hindi ko pala pinakikinggan na kailangan ko ng tubig kasi iyan ang isa sa mga problema ko na talaga before.
hindi po ako malakas uminom ng tubig. Kaya ko mabuhay sa 2 basong tubig sa maghapon. Pero ngayon, binago ko po lahat yun. Yung dalawa ngayon, 2 liters na po a day. Yun. Kaya sabi ko nga, kailangan natin pakinggan yung sapat na tulog. Kailangan natin mahalin ang sarili natin. So, yun nga ang kwento ko. At the age of 35, meron na po akong nagme-maintenance na ba ako. Imagine nyo, at the age of 35, meron akong maintenance. At the age of 40, yung isang maintenance ko naging dalawa. At until na naging age ko 45, yung isa naging dalawa, naging tatlo, naging apat. Meron na po akong, nalaman ko rin na meron na akong heart enlargement. So, di ba, nakakatakot. Pero ang ginagawa kong kwento dyan, dahil hindi pa rin ako okay lang sa akin, ang sabi ko, buti pa ako, malaki ang puso ko, kayo maliit. So, ginagawa kong biro. Pero ang totoo, natatakot na ako. Until nakilala ko si Alex Siang. Way back 2020, nang unang dalhin dito sa atin sa Pilipinas si Alex Siang. So, nagkaroon tayo ng ito yung LBA or live blood analysis. Ito yung unang na-try ko do sa office pa natin sa Ortigas. Yan, kinuhanan ako ng dugo. Imagine nyo, kung ganyan, dikit pala ang blood cells ko. So, imagine mo, ito pala, ang isa sa pwede kang magkaroon ng atake. Heart stroke, di ba? Nakakatakot. Then, nag-try ako ng Alexiang pa before. So, after ng 45 minutes, wow, grabe. Yung dikit-dikit na blood cells ko, naging hiwa-hiwalay na siya. So, sabi ko, wow, ang grabe itong gamot nito. Then, trinay ko siya ng for 3 months every day. So, yung apat na maintenance ko, nung bumalik ako sa doktor, binawasan na, ginawa na lang dalawa. Di ba, grabe? At the age of 55, at the age of 55, yung apat, saan ka mangyayari? Yung apat, naging dalawa na lang. Pero pangkaraniwan, kung hindi mo bibigyan ng pansin ang iyong kalusugan, maaaring baka yung apat ko ngayon, 6 na. Kasi tsak na may side effect na sa iba pang organs ko. So ano ba yung ginagawa ng eleksyon? So pag-usapan mo muna natin 3 bagay. So una, blood cells natin. Sinasabi na ang blood cells natin ay katulad ng isang truck na ito yung nagdadala ng nutrients, oxygen, water sa ating katawan. So, yun yung tinatawag na blood cells. Ito yung red and white blood cells, pero pag-uusapan lang natin ay yung blood cells. So, ito yung nagdadala, ito pa yung ikukumpara natin para itong truck na siya nagdadala ng mga kailangan nating nutrients sa ating ugat. So, yung namang blood vessels, ito pa yung parang it's like a highway. Ito yung ugat. Yung ugat na kasing haba ng 2 beses at kalahati ng ating mundo. Imagine mo, ganun kahaba pala ugat natin. Kaya pala kahit saan tayo tumusok sa ating katawan, may dugong lumalabas. Equivalent po ng 100,000 kilometers. Imagine niyo po ba yun? So yung ating namang puso, ito yung tumitibok na pag nawala yung tibok, malamang patay na tayo. So yun. Kaya pag tibok ng puso natin, nagre-release siya ng blood. At pag nag-release siya, sa pamamagitan ng ugat, at yung ugat dadalhin sa organs natin. So yun yung nag yun yung paraan na yung ugat, yung ating yung blood cells, blood vessels, saka yung heart, talaga yun magkakaugnay. So ano ba yung pangaraniwang nagiging sakit natin? Ano ba yung nagiging problema natin? Pag ang problema natin ay nagkakaroon na ng mga bara-bara, bakit po ba tayo nagkaka-high blood, hypertension? Ito po yung pangkaraniwan na naging sakit nating lahat. Ay, hindi po pala. Baka ako lang. So, yun po yung naging case ko. At the age of 35, high blood na po ako. Tumataas yung dugo ko. Ewan ko siguro sa stress dahil siyempre, pamilya. So, yun ang naging problema sa aking buhay. Hypertension ako at the age of 35. So, binabaliwala ko yun kasi akala ko normal lang yun, okay lang yun. Kasi ang BP ko before is normal is 160/100, sometimes nagiging 200/110. Imagine niyo kung gaano kataas ang aking dugo. Kaya sobrang pasalamat ako dahil nakilala ko itong si Alex Yang dahil ang sabi, ang Alex Yang ay nakakatulong para yung daloy ng dugo sa ating katawan
ay maging normal. So, nag improve siya ng blood flow. Bakit ba nakaka-improve? Ano po ba ang meron sa Alexiang? Bakit ba siya ganun kagaling? Kasi isa po sa ingredients ni Alexiang is L-arginine. Ano ba yung L-arginine? So, ito po yung nakakatulong para yung ating nitric oxide sa ating katawan ay madagdagan. Ang nitric oxide po ay siya yung nakakapag-relax ng ating blood vessels, nakakatulong para ma-relax ang ating ugat. So, dahil tayo tumatanda, sabi nga, habang tumatanda tayo, itong nitric oxide ay nababawasan kasi ang nitric oxide ay pinuproduce ng ating katawan. Actually, pinuproduce ng katawan natin. Kaya lang, as we go older, habang tumatanda tayo, itong nitric oxide ay nababawasan na. So, bumababa na siya. So, ano kailangan natin? Kailangan natin na magkaroon ng isang supplements o pagkain na maaari makapagdagdag nitong nitric oxide. Kaya sobrang swerte natin dahil isa sa ano niya itong L-arginine. Grabe. Itong L-arginine isa amino acid o from protein na nakakatulong para magdagdag ng nitric oxide sa ating katawan. So, ano yung kagandahan ng L-arginine natin? Imagine nyo 5 times more effective in enhancing nitric oxide production. So, 5 times. So, nung nakaraan, parang itong bago natin Live Extra Young is mas mataas ang effectiveness kesa doon sa nung ating L-Siyang. Kaya grabe, di ba? Ganyan kaganda ang ating L-Siyang. So, yan makikita nyo. Uh, uh, at ang isa pa, nakakatulong sa improves endothelial dysfunction, di ba? Nakakabulol. So ano ba ito? Is the constriction of large blood vessels on the heart surface due to imbalance in nitric oxide and oxidative stress. So, yun pala yun. Kailangan pala na matulungan yung ating blood vessels. So, grabe yung nagagawa ni nitric oxide. Ang nitric oxide pwede natin makuha sa mga pagkain, pero dito, dahil kung hindi natin nakukuha, dito sa Live Extra yung makukuha natin to. So, ayun pa. Ano pa? Nakakapag-regulate siya ng blood cholesterol. Ano po ba yung blood cholesterol? Ito po yung ah oil, tawag doon, good cholesterol. Saan po ba natin nakukuha yung blood cholesterol? Yan. So, ang blood mula sa bad oil. Ano po ba yung mga bad oil? Yan. Ito siguro guilty rin po ako dito. Before. Kasi yung bad oil po pala, di ba, pag tayo nag-grocery, pangkaraniwan, di ba, ako personal, kasi nga, nagtitipid ako. Pag nagpunta ako sa grocery, hinahanap ko pa kung alin yung mas murang oil. Di ba? Yan, maraming brand ng oil. Alam natin may magandang quality, pero dahil nagtitipid, so yon bad oil. Ayun, dahil sa bad oil, tumaas ang cholesterol. So, paano po ba natin malalabanan itong cholesterol? Siyempre, kailangan natin kumain ng good oil. Kaya swerte tayo dahil isa sa mga products natin, meron tayong Omega. Isa sa pinakamagandang fish oil sa market. So, kung bukod sa Omega, ang isa sa magandang ingredients pa ni ah Live Extra Young is curcumin. Ano ba yung curcumin? Ang curcumin po ay mula sa, ito yung tinatawag ng turmeric or yung luyang dilaw. Pero, hindi ko sabi, ay, may luyang dilaw naman pala dito, pwede na ito. Hindi. Kasi yung hindi lahat kinukuha. Kumbaga, yung pinakailangang katas. So, yun po yung ang maganda sa curcumin, nakakapag-increase siya ng HDL o yung good cholesterol. So, yan. Nagre-remove din siya ng excess cholesterol and transports it to liver. So ito may testimony ko dito na ako mismo, yung blood cholesterol ko before talagang grabe. Sabi nga ng doktor, nung nagpapacheck up ako before, sabi niya, uy, summa cum laude ka kasi lahat mataas, mataas ang BP ko, mataas ang cholesterol, mataas ang triglycerides. So sabi niya, summa cum laude ka.
Kaya sobrang nagpapasalamat ako sa Live Extra Young dahil doon, yung lahat ng mata sa akin nagnormal. Hindi lang ako, marami akong testimony dito na yung aking sister-in-law, brother-in-law, kapatid, talagang nagnormal yung kanilang cholesterol. Siyempre, kahit anong ganda ng ating produkto, kailangan din natin samahan siya ng tamang pagkain, ehersisyo. So, kailangan po normal lahat. Dahil pag umiinom ka nga nito, pero ang kinakain pa rin yung mga lahat ng masama, I don't think so na magno-normal ang yung mga cholesterol at hypertension. So, yan. Nakaka-prevent din siya ng abnormal spiky platelet aggregation. So, yun yung mga parang kung dito gumagawa na kasi naman ng LBA, once na nakikita mo parang may mga spike talaga yung mga cells nila. So, yun, nadadamage talaga. Once na nagkakaroon, nadadamage yung ating yung wall ng ating ugat. Kaya dapat yun, ano siya, mag-normal. So, nakakatulong naman dito ang tomato aqueous or TAE. Ito yung extract, tomato aqueous extract na nakukuha sa kamatis na hindi basta kamatis na nagsawsaw ka. So, yun extract na mula doon sa kamatis na ang kagandahan ng talagang dito sa ating mga produkto, puro award-winning, patented, na hindi sila pwede bastang magaya yung ating ingredients kasi pwede nilang gamitin yung kailangan lang muna nila magpaalam sa atin. So, yun yung kagandahan. At ang maganda, bukod dyan sa tomato aqueous na yan o TAE, meron po tayong bagong ingredients. Ito po yung isa sa mga ingredients na dinagdag. Ito yung vitamin K2 MK7. So ito yung nagre-reduce ng plaque formation. So yung plaque formation ay nabubuo sa mga pader ng ating arteries dahil sa naiipon na taba, cholesterol, calcium at iba pang sangkap. So yun pala kaya nagkakaroon tayo ng plaque formation. Ito yung kaya nagkakaroon ng pagkitid ng ating daluyan ng ugat. So imagine nyo pag kumitid yung daluyan ng ugat, di ba? Kaya nahihirapan na mag-pump, kaya tumataas ang ating presyon dahil nahihirapan ng puso natin na i-push yung blood cells natin sa ating ugat. Kaya yun, may iwasan na, nakaka-reduce siya ng plaque formation and improve cardiovascular mortality by supporting healthy calcium metabolism. So yun, nakaka-reduce siya ng yung mga plaque na yan, yung mga pagbubuo, paninigas ng taba sa ating mga ugat-ugat. So, yun, prevents calcification. So, ano po ba yung calcification? Ito yung proseso kung saan nabubuo ang mga deposito ng calcium salt sa mga tissue ng ating katawan. Kapag ang calcium ay naipon sa mga lugar kung saan hindi ito dapat tulad sa mga daluyan ng dugo, kidney, baga o mga kalamnan, kapag ito ay nangyari, maaari magdulot ito ng mga problemang medikal. Ang pagkakaroon ng deposito ng calcium sa mga dingding ng ugat na maaring magdulot ng sakit sa puso. Ayun po pala. So, kaya pala maraming mga naaatake, may heart stroke. Sabi nga, sa haba ng ugat natin, imagine 100,000 kilometers, isa lang ang magbara doon. Maaring maging dahilan ng iyong buhay, di ba? Di ba sabihin, oh, bakit inatake si ganito? Kasi nagkaroon ng bara. Nagbara ang ugat sa puso, nagbara ang ugat sa ulo, kaya may stroke, nagbara ang ugat sa puso, kaya may atake, pumutok ang ugat sa mata, kaya nabulag. So, ang dami. Kaya dapat nating iwasan to. So, kaya ito nakaka-prevent ng calcification. Grabe, grabe itong si Alex Yang. Yan. Other health support protection against blood vessel damage. So nakaka-protect ko siya kasi nagno-normal imbis na yung spiky blood cells natin, nagno-normal siya. So naiwasan na magkaroon ng damage sa ating ugat. So ito tested and proven yan. Imagine nyo, international grade assured for good quality. Itong ating bagong MK7 ay nagpapalakas ng ating metabolism, nagbebigay ng energy. Sinusuportahan ito ating bone health sa pamagitan ng tamang paglalagay ng calcium kasi minsan yung calcium natin nakalimutan ang nagpapabuti ng cardiovascular kasi minsan yung calcium sumasama sa dugo kaya kumbaga hindi siya
nalalagay sa tama, pero dahil dito sa vitamin K2, MK7, lahat ay nagiging okay. So, yon. May natutunan po ba kayo? Pakicomment naman po, baka, sorry. So, yun. Ito po, grabe itong talagang live extra yang. Grabe po ang naging nadulot sa buhay ko nito na imagine at the age of 35, apat. Then at the age of 57 o 56, yung apat naging dalawa. At nito pong early 2024, yung dalawa naging isa. At nitong late ng 2024, yung isa, actually pa wala na po akong iniinom ng maintenance. Up to now, kahapon, ang business po meron po kami isang family business, catering. So, the whole December, sobrang pagod dahil sa dami naming event. And, until tomorrow, yesterday, meron din po kaming event. Imagine, nag-BP po ako after nung sobrang pagod. Guess what ang aking BP? 123/78. Imagine niyo, sobrang pagod, walang maintenance, only our products, Live Extra Young, Hydrogen, and my daily supplements, spirulina, IG6. Grabe. Yung dating maintenance ko, it cost around 250 pesos more. Pero doon sa synthetic now, because of these products, yung 250 plus, ngayon, kahit everyday ako uminom, 142. Imagine nyo kung gano'n naidulot sa akin. Di ba? Ang maganda kasi once na lagi tayong uminom ng synthetic medicine, hindi ko alam kung ang aking kidney ay magdudusa, di ba? Kasi yung personal na yung aking pinsan, inalagaan niya ang puso niya. After nung alagaan niya yung puso niya, dahil hindi siya naniniwala sa any supplements, tinamaan yung kidney niya. So, hindi pa rin siya, dahil sa ko, pwedeng makatulong, kasi minatulungan kami, hindi pa rin siya naniwala. So, nagpa-kidney transplant siya. Worth 5 million, inabot na ng 5 million, dahil hindi naman nag-match. So, after 5 years, nawala din siya. So, yun, ingatan natin ang ating katawan. Yan, marami ba tayong matutulungan na gumanda ang kanilang pakiramdam? Sa palagay niyo, marami ba tayong matutulungan? Kasi kailangan na natin tumulong sa ating kapwa. Actually, ito yung isa sa pinakamagandang mairegalo natin. Natulungan natin silang maging healthy. Kasi ako, isa sa nalulungkot ko dahil nawala yung father ko. Nakita ko yung paghihirap niya. Kaya sabi ko, pag hindi ko tinulungan ang aking sarili, sinong tutulong sa akin? Di ba? Yun naman pangkaraniwan eh. Maaring alagaan tayo ng mga mahal natin sa buhay, pero yung pain na nararamdaman natin, mararamdaman ba nila? So, yun, isa sa nag-decide sa akin, bakit ko binago ang lifestyles ko. Binago ko ang lahat, mula sa pagkain, exercise, at tamang pag-inom ng gamot dahil ayokong danasin kung ano yung dinanas na hirap ng aking father. So, yun. So, if yes ang sagot mo sa lahat ng ito, then, ito na ang oras para you take action. So, yun. Kailangan na natin mag-take action kasi ang daming nangangailangan ng tulong natin. Marami, promise, sa paligid natin, nakakagulat. Ang sakit ako ngayon, ang feeling ko pag may nagsabi sa akin, oy, may maintenance ako sa diabetes, may maintenance ako sa hypertension. Ang sakit sa puso kasi alam mo na pwede nilang baguhin yung kanilang buhay. Pwede silang hindi na magdepende sa mga iniinom nilang gamot. Pwedeng pwede dahil naranasan ko yan. Dahil nagawa ko na for maintenance, ngayon wala na talaga. So, kailangan mo lang baguhin naman. Kasi ang ating kalusugan is not an option. It's a priority. So, tinatanong mo rin ba kung magkano? Ito na, usapan kung magkano ba ito. Yan. So, kung i-compare natin sa iba, alternative treatment like, ay, nawala. So, yan. Yan. Angiogram. Yan, di ba ito kasi di ba isa sa mga na-address ng Live Extra yung bara sa puso. So may mga case na kami na ganyan, talaga may testimony kami na for angiogram na yung mother niya. After 1 box of Alexiam pa before, hindi na siya na angiogram. So magkano ba ang angiogram? Angioplasty.
bypass surgery. Di ba? Nag-range to sa halagang 50K to 500K at maaari pang mas mahigit. Kasi nung sabi ko, pag ako na bypass, sabi ko, kung utangin lang din, wag na. Kasi buhay nga ako. At ipamumukha naman sa akin na inutang ko yung pinampagamot. Di wag na. So, di ba, 50K to 500K, ito mababa ito. Mababa ito kasi more than million na ang magpaganto. Pero dahil mayroon tayong mabait na company, hindi nila tayo hinayaang gumastos ng gantong kalaking halaga. Kaya good news, di ba? So ito na. Hindi mo kailangan maglabas ng 500K, hindi rin 200K, at lalong hindi rin 100K, at mas lalong hindi rin 20K. Wow, grabe ah. Ito ay no-offer lamang namin sa halagang 4,429. Ito yung LX siyang. Pero, want more bigger discount? Gusto niyo pa ba ang mas malaking discount? Press, ano nga yan? 4 lang. Sige lang. So, gusto niyo ba ng malaking discount? Di ba? Grabe. Wow, si Pamela. Gusto malaking discount, ha? Sige. So, yan. Ngayon ay mayroon tayong special offer dahil ka-release lang ng ating company. Imagine ninyo, makakasave ka ng 1,151 pesos. Wow, grabe, di ba? 5 plus 1, 3,278 na lang ang isang box. Kaya pwedeng pwede, di ba? Lalo na kung member ka, mas mababa yan. So, dati, marami nagsasabi, ang mahal. Sige, once a day na lang, once a week or twice a week, three times. Pero dahil sa sobrang mura, pwedeng-pwede natin itong inumin every day. Imagine 5 plus 1, good for 3 months. 14,250. Wow, grabe ah. Kaya don't miss this chance. Kasi dahil until February lang itong presyo na ito. So, kailangan magmadali na tayo. Kaya po, so ngayon, meron na po akong na-dispose na 8 plus 1 dahil wala palang kinakausap ko. So, yan. Bilisan nyo. Hindi, nag-joke lang po. Gusto ko lang. Hindi, grabe. Kasi ito yung, ano, I don't know ha. Lahat na nakausap ko, na nag-discuss ko itong products, lahat sila kumukuha. Kasi siguro nagiging aware na rin sila sa kanilang kalusugan. Grabe yung Live Extra yung lahat sila kumukuha ng 5 plus 1 kasi gusto nilang bumata. Hindi, joke. Kasi di ba, pag wala kang health problem, lahat masaya. So ngayon, di ba, happy lang ako lagi. Sobra akong happy. So, ito pa pala. Wow, ano ito? May another good news pa po pala tayo. Yan. Yes, party. Wow! Di ba? Naging healthy ka na. May pa-party pa sa isang relaxation and fun. Yan. Paano ba natin ito gagawin? Fight now. So, yan. Ano ba yung mga criteria to? Just join us an incredible adventure across the sea with live music, dancing, and fun aboard on a private ship. Wow, grabe, oh, di ba? Ang ganda. Kaya yan. Ano ba yung mga dapat nating ma-qualify? So, yun. Ito yung mga qualifying period. Scenario 1, PC 11, 12, 12, any 3 months. Scenario 2, PC 12, 1, 2, 3, any 3 months din. So, grabe, grabe ito si company, oh. Sa 4 na buwan, ibig sabihin, 4 na buwan mo siyang iraran. Sa loob ng 4 na buwan na yon, maka 3 months ka lang. At ikaw ay qualified dito sa yachts party. Kailangan 3 times ka. Ito yung mga terms yun ka yan. 3 hours yachts, cruise, meals, on board, live one, wow. Swimming, overnight accommodation, Subic. Grabe, at imagine niyo yung sarili niyo, nakasakay kayo sa yachts, naka-white, sexy, di ba? So, ito yung mga terms and condition. Qualify, so quality, sorry. Qualify as elite 3 times to get 1 ticket. So, 3 times. Ano ba yung para ba maging elite? 1,000 BB lang. Group sales, yan. Pwedeng personal sales, pwedeng group sales yan. 3 times, 1,000 BB for 1 month. Only BB from Philippines will be considered qualifying. So, ilan pala mga BB na mula sa Pilipinas. So, each account can only qualify as 1 ticket.
So, yan, di ba? Yan, the rewards under the campaign are strictly non-transferable and non-exchangeable for cash or product. So, hindi pwede po i-transfer to, kaya enjoy natin tong yacht. So, sino po ba sino sasama sa akin? Wow! Sino sasama sa atin? Di ba, saya nito sa company. Naging malusog ka na, kumita ka pa, may pa-party pa. O, di ba? Grabe ito. So, yan. Your sharing might save a life or even bring happiness to entire family. So, ano pa inaantay natin? I-share na natin. Baka ang dami nag-aantay para sa kanilang kalusugan. Kaya, ano pa inaantay natin? Go na tayo. Share na. Okay, yun lang po. At magandang gabi sa inyong lahat. Maraming salamat po. Thank you so much, Tita Bulat, for the Yes, thank such a you. powerful sharing. Pumilo. Okay, Ang hali. before we go to the next sections, I believe Okay. some of the listener here have some questions to ask. If you have any question, you can type in the chat box so Tita Bulat and me can help to answer, or you can open Oh, up your mic to ask any questions. Okay. Yes. How many sachets in the box? It's 14 sachets. Sis Jo? 14. Okay. Um, any questions? If not, then I'm going to ask questions. How to take it? Yeah, that's right. This is what I want to ask. Tita Bulat, can you share how you take it? ah, iniinom ko si Live Extra Young actually more on before ako matulog, before bed. Pero pwede niyo siyang inumin in the morning, empty stomach. So ako, pangkaraniwan ko, di ba, nakita niyo yung kanina, yung unang senaryo, yung atake in the middle of the night. So, para iwas atake, so mas prepare ko na, hindi natin alam kasi. So, para mas ma-relax yung aking blood vessels, iniinom ko siya ng before bedtime. So, yun. Thank you, Tita Bulat. Okay. Any more questions? Okay. Let me ask the questions lah. Um, Tita Bulat, when you first time consume the Life Extra Youngs, right? Do you feel Yeah. any reactions, like any reactions, howling reactions? Yeah, the first time I drink Elsia, I feel relaxed. Oh, Yeah, my wow. body, yeah, really, Oh, because wow. of maybe Des- because of the Describe blood more. flow. Yeah, Oh, can you describe more how the relax? You can say in Tagalog is okay. I'm now got AI already. yeah. Nung first time kong ininom si Elksha, so akala ko, di ba, parang same ng mga ibang products. Pero nung mainom ko siya, kasi before ko ininom yung Elksha, nag-BP muna ako. So, ano ako ng aking blood pressure. Then, ah, parang normal ko, 160 over 100. Then, nagulat ako, from 160, bumaba siya. From 160, naging 135. Imagine mo, yung gap na never na nangyayari sa akin. Yung 160 kong BP, may maintenance pa ako nun. Nagme-maintenance ako nun. Ng 160, hindi siya bumababa ng normal. Pero after mag-take ako ng Elixir, election pa siya, yung 130 ko, 135, nag-normal siya. Nagulat ako, wow, imagine, lalo na nito, sabi ko, dito, pabata ba? So yun, di ba grabe yung, yung epekto sa akin ng mga supplements ni Elken. Kaya sabi ko, yung experience ko na talagang nakakapagbababa siya ng BP kasi yung once nung before nung nasa Dubai pa kami, yung isa kong anak tumawag, sabi niya, "Mama, ang taas ng BP ko, 135, ano siya, binata, 135 over something less than 100 yata." Sabi ko, dahil nasa malayo akong lugar, sabi ko, mag-take ka ng Elsyang. Kasi nag-iiwan talaga ako. Sinisigurado ko na ang pamilya ko ay may maiinom. Then after ng 1 hour, sabi ko, kamusta ka na?
Sabi niya, Mama, okay na ako, normal na. Kaya grabe talaga na kung gusto niyong matry talaga yung Elixir at hindi niyo pa nasusubukan, please, try niyo itong Live Extra Young at napakagrabe talaga ng pagbabago sa buhay niyo. Even Pamela, nagtitake din siya ng Elixir. Si isa sa mga anak ko na member natin, 25 lang yata siya. Kasi hindi natin alam kung sino ba yung, kasi ngayon, hindi na patandaan ang usapan ngayon eh. Kahit mga bata, di ba, na-stroke na. Kasi yung the way ng ating lifestyles, pagkain, tulog, everything. Kaya kahit bata, kailangan mag-take na ng Elksang at least one sachet or two sachet every week. So yun, Brother Jay, thank you. Even children don't have. Thank you so much for sharing, Tita Bulat. Okay, we have our upline here. He opened up his camera. Let's invite our upline to share with us. For extra information, upline is right now in Philippines with in Bulacan, right, with the Bulacan's teams. Sorry to interrupt, upline. Sis Adele have a questions. When did you stop taking your maintenance medicines with doctor's advice, Tita Bulat? Yes po, Ma'am Edel. Hindi po ako, kahit yung mga pinainom ko, hindi po ako nagsasabi na stop niyo yung maintenance. Basta doctors pa rin. So yung doktor na siya na yung nag-unti-unti. Unti-unti niya. Then nung 5, mababa na siya. Yan, nag-try ako. Then nung last time, last December, nagpa-general check-up ako. Grabe. Gusto ko lalo na yung aking, yung gut. Pag nakita nyo, grabe. Sobrang ganda. So, yun, nag-normal siya. Kaya sabi ng doktor, okay, nag-ano talaga ako ng lahat ng test. Even yung uh, nakakapagod na test, yung stress test. Yun, pasado pa ako lahat. Kaya, thank you. Kasi ayoko talaga na uminom ng synthetic medicine. Lalo na ngayon, nung binabago ko na yung lifestyles ko, everything. My priority now is my health. Okay, Ma'am Edel. Thank you. Thank you, Tita Bulat. So it's very good that we actually save life with Alchem products, right? And even we giving a really happiness families because health is very important. And I hope everyone here learn about what Tita Bulat shared tonight. And before we going to next announcement, let's invite our upline to talk with us. Hi, upline Jay. How are Hi, you Jay. doing? Hi, Tita. Well done. Right. If you guys can open your camera and if you want to chat with me, you can open your camera now. Okay. Well done, Tita. Hi, Grace. Hi, Freddie. So, Hi there. Hi, everyone. Oh, nice, nice, nice. Hi, Sister Adele. Hi, Mommy B. Good to see you all. Okay. All our lovely sister and brothers' faces. Okay. I think you guys definitely learned a lot of things from Tita today. Yeah. And I'm so proud of her. I think as most of you have known Tita before, right? If you see how she is now, you definitely will be very amazed. Okay. And it's Adele here and Mommy B. You know how Mommy B is, right? I have an advice for what Sis Elda asked earlier before, like how do we know we can stop the maintenance or advice? And it's a very important question to ask, and especially this is also an important piece of advice when we give to our client or customer, right? We never actually tell to our customer that they don't need to take medicine, okay? Because we are not doctors. This is not what we advise to them. Okay, so if ever people was asking, can I take Life Extra together with the meds? The answer is definitely yes, right? So the reason for Tita Bulat is now you have to understand that when you go and do checkup, or the first time when your doctor asks you to take medicine,
is definitely because of some indicator or indications, right? Because of the pressure, the BP, the diabetes, right? Because of some indicators. So they found out, so they suggest you to take the medicine. Okay, right? And then, of course, slowly, when you go check out, they would think because it's the medicine, so that you maintain the BP and all that, right? Okay, so when should I, now my advice is this. This is the real advice when I heard. Unless you really change your habits and lifestyle, not just Life Extra, you really change. Okay, Sister Ada is laughing, right? You really have confidence on what you're doing now. You get me? Like if you change your food, if you change your diet, if you change the way you sleep, the way you rest, the exercise, and you feel good. When we have any sickness or high blood pressure, even with the medicine, we don't feel good with our body, right? Sometimes when the BP goes high, you feel fainted, you don't feel good. But the reason Tita Bullet, not just she looks good now, she really feel good because she really changed everything. Okay, if I have time, I would love to do a whole topic by telling you the story of because I've been together with Tita. If you guys still remember last year when I was here last year, right? I started to do live when I was having breakfast with Tita Bullet. This is how I mentor my leaders. Okay, I don't just sell them product. I actually, go with them, train them. So she changed her habit, and that's not enough. Okay, and water, the food, and even exercise. So until a certain point of time, you do measuring blood pressure every day, right? You start to know your body. This is important. Like doctor is not just an option. You start to want to know your body. Every year I go medical checkup with my wife every year. To me, it's like going to get a result. Many people who avoid doing medical checkup because they was afraid. They was like, I hope nothing go wrong or. So for people who never do medical checkup or they do it 3 or 5 years, they doesn't have confidence in their body. For me and my wife, we do checkup every year. I have to make sure the key indicators are okay. And I have to, I don't just do medical checkup and I hope that I'm healthy. Because I know what I did the whole year, right? Mindfulness. I know what did I do. I know so well. I know what did I eat, what time I sleep, everything. So when I do medical checkup, I was like aligning with, what I know. So I know what's the problem or how healthy I'm, especially blood pressure. Okay. So when you actually do it every single day, the blood pressure, and you really feel good, you will slowly, it's not you skip the medicine, but maybe you take half. Like you take less. From there, they were like, oh, my blood is still okay. It's not hoping that, okay, I take medicine, I take Life Extra, and I take a lot of meat, I take a lot of things, and I hope I'm good. No, you're actually changing the lifestyle, the habits, so you feel confidence. And by the time you see doctor, they was like, this is beyond taking medicine. What happened to you? Like, can you imagine that Tita Bullet show her blood pressure is like 80 or 112 something? That's crazy, for people. Even you take medicine, it's not possible. So doctor have to to check again, and slowly they will say, I don't think you need this now. But subconsciously is so important. Do you believe that one day you can live without medicine? Now, again, don't get me wrong. I'm not asking you guys to quit, to throw no. I'm asking you, do you subconsciously think that one day I don't need this? So Tita did not just stop the maintenance. Again, you guys know how much I hate the word maintenance. I always said that, no, you shouldn't call medicine maintenance. Medicine is drugs. Our body doesn't need poison. Okay? This is not maintenance. Spirulina is maintenance. Life Extra is maintenance. Medicine is not maintenance. If you name medicine is the maintenance, it's a bigger scam in the industry by making people feel that, oh, if I do maintenance, I'm good. No. Why should,
In Malaysia, even in Chinese, we don't call. Right? We don't call maintenance. Like, how many maintenance you have? Like, whoa, so I'm maintaining my body. This is a skill script, you know. No, you cannot call this. This is drugs. We don't live by the drugs. We live by the good food, the good water, and exercise. So again, so once you have the, again, we are promoting the health and beauty expert concept. You guys know that. So how much I want my leaders to really be healthy and confident in themselves. So when I see Tita was like, but you know how much I mean, if you have training, Zoom, mentoring with me, sometimes Jay will always nag and no do this, Even today, if Anna was eating with me, I said no soya sauce. This is that's my habit. No, do this, don't do this in front of me. Okay. So by then you slowly see that, oh, now they're enjoying. The moment, how Tita Bullet changed is the first food in her mouth of the day is no more rice and meat. Yeah. It's no more, It's either veggie, either fruits or eggs. Now you go and check the first bite of the day or first bite of the meal, and what is that? Then you will know. She doesn't do that anymore. She become a habit. She feel the sweetness of veggie. Okay. The story goes so well. This trip when I was here, you know what she's doing? She has this packed food of calculated what's the word? The calorie. The calculated Calories outline. calorie meals. Not herself, she influenced her whole family. Now she has this fact like, okay, this is 300. Oh my God. To this, but she's still enjoying. She's not like someone like, oh, I don't need this, I don't want to eat food, No, she's changed. December is the festive season. We all know that, right? I remind everyone before this Christmas, I said, guys, you have been healthy for the whole year. Okay, you can still eat celebration, no problem, but don't eat excessive. You know what Tita Bullet this festive season? She was doing the exercise life every day with the whole family. So when I know that, oh, she really changed this now. She built up the routine, not just spirulina. Spirulina is just the first step, She built up her routine. She influenced her family to follow this routine. This is what I'm so proud of. How many times you see a networker tell you that my goal, number one, is to be healthy. So we change, okay? There are something I'm going to show you guys this one today. Check on my Facebook. When you see that, you'll be amazed how we change someone. Okay. So now, guys, we have many leaders here. Okay, good leaders. Again, someone's joining us in 2025. Our Danny. I was talk about Danny all day. I talk Danny all the time in Bulacan. I was like, okay, look at what he eats, what he practice. He's an idol for everyone at this age. So now you have second one. Okay, we have a Danny in Baguio, So practice this, guys. Don't just tell people, how good is the product only, but actually you are not practicing it. And don't feel that one day you will lose interest on eating, or no, you actually will enjoying more. Okay, guys. So build up a routine and build up the right way of using. One more thing, she told me now in her room, the 4 gadget is there. The Genki, the hydrogen, the EV, the BioPure. BioPure is outside the house. No, there was time, we have a center here, right? And then the Genki was in the center. I said, no, you bring it back. You go to the center every day, you bring Genki. Why did you not have a Genki with yourself?
Why did you buy a Genki and you don't even do Genki for yourself? So now he tell me Genki every day, hydrogen. It's like in her routine. You don't know how happy I am when I actually see someone that she changed everything and she become healthy. You know, that's the biggest gift to me as an upline. Okay, guys. Okay, that's enough. I'm so sorry that I have so much story to tell about Bullet because I really want you guys to be healthy, you know. I don't want one day you tell me that after so many years in Elkan, you got sick. But that was that accidentally, you know, maybe something happened. But I want you guys to be confident in health. There again, you will be confident telling people this business is good. Every time in networking, we tell, how do we tell people this is good? Normal networker, they earn a lot of money, you know, the company is good, blah, 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 right? Nobody ever tell you that, you know, this company is good because I become so healthy. I become so healthy. And not just because of the product, I built up a health routine. Wow. And then later you build a successful routine. So what is successful routine is about? I'm going to share with you guys soon. Wait for my Facebook. I'm going to share with you how Tita Bullet changed from building a health routine. Now he go one step further by building a success routine. I was shocked. I was amazed. I was like, especially she said like, no, this is all the thing you teach us upline. So for all this year, slowly she was absorbing, you know, building up the routine. I was so shocked. Okay, what is her routine now? The successful routine. Okay, I will not share it now, but check on my face. Yeah, check on my Facebook later. Once you build the health routine and successful routine, there's no way you will feel in this business. And eventually people will follow you. Okay, so I think that's it. All right, that's it. I'm very excited. I'm here the second or third day. I'm still going to be here. Tomorrow I'll be with Mummy B. Okay, we're going to be Mummy B. And Sis Adele, I'm still going to be in Bulacan and Baliwak these 3 days. Okay, if you want to know my schedule, would you mind to text Anna? Okay, yeah, I will be in Bulacan and Baliwak, and if we can meet up, okay. And then I'm going to Pampanga, I think 17 or 18, okay. And then Baguio with you know, okay. Last thing before I go, okay, I was with Sis Rudy, yeah. Okay, I went to Genki Silang yesterday. Okay, my first trip. Yeah, I was in Cavite yesterday, Genki Silang. I'm gonna make Sludi share one day. Just for your information, I'm going to build Cavite. I'm going to build Cavite. I will commit myself to be in Cavite with Ludi and other team leaders. Okay, Anna will build Cavite as well. Would ever have leaders in Cavite? Please, okay, please start to build up in Cavite and also Pampanga. Yeah, the next one. And the next trip, I'm going to be in Mindanao. Okay, Grace. Okay, this is okay. Yeah, unless there are some you know, schedule arranged, but definitely my next trip. Yeah, I told you guys whenever you have a center, and congratulations, I told you, okay, Grace had just invested the 222,000. It's going to be our first Mindanao Genki Business Center, okay? Hands to Grace. So whenever we have a center, every leader free. Yeah. Yes, Grace. Yes, Grace. Okay. So guys, good news coming up in 2025. Okay, there's a lot of good news going on. I wish you all happy new year again. Okay, hopefully I can meet you all this trip. Okay, and that's it. Oh, Ellen, I'll be with Ellen and Jocelyn tomorrow. And Rowena, we have some new people joining in. Rowena is the new. Yeah, I think I would want to introduce Dil to you all. Okay, Dil is our new. You have a beautiful name. Yeah. Dil is our, yeah. Dil is our new business center in Pampanga. Okay, and Dil is very committed. He has invited her leaders, Rowena. Hi, Rowena, to join us the whole day. Yeah. Hi, Rowena. Do you want to share something, Rowena? You want to introduce a little bit of yourself? Okay. Oh, you.
We can't hear you, Rowena. Sorry. Maybe you need to. You're using the earpiece. Yeah. You want to introduce a little bit of yourself? Yeah. Rowena just know about Elkin this afternoon actually. Today. Uh, okay. Never mind. Dale, you want to share something? Or you want to introduce Rowena to everyone? We have a strong Hi. leader joining us. Yes, girl. Yes, please. Hi, good Elken morning to everyone. Um, ang mga masasabi ko lang is I really did not regret to be a part of the team with Upline J. Actually, we met Upline with Upline J in 2022. Actually Yeah. with Ma'am Ana Yeah. in Pampanga, in Angeles. Yeah. And let me tell you just a short story with my background. So actually, I am military by profession. So I'm a graduate of Philippine Military Academy. So naging officer ako ng AFP before. And then but I decided to quit the military service because of my calling to be a part of the the health and wellness industry. Actually, hindi pa talaga ganun kaano sa akin, ka patok sa akin yung health and wellness noon. Because for the reason na I think I have a healthy lifestyle, I believe so. Because every day kami nag-exercise or whatnot. But later on, I realized na as time goes by, especially now na I'm already running 40, so sinisigil na ako ng katawan ko. So, yung mga over-exercise namin noon when I was in military, kumbaga nafe-feel ko na yung effect sa akin in this age. So actually, matagal ko nang iniinda, meron akong sakit sa likod, and then it was aggravated when we had a vehicular accident. That was year 2015. So, actually matagal na akong nagne-network marketing din. But in 2015, I laid low. And in fact, I was one of the pioneer of Elken before. Yung office natin before is nasa Makati pa. In fact, nung nag-close yung previous company ko with Spirulina, I was the one who contacted and chatted with Elken. Actually, the thing is, talagang nag-chat ako sa lahat ng mga uplines doon sa Malaysia na kailan kayo pupunta sa Pilipinas, magpapa-recruit ako. So ako pa yung nagpapa-recruit sa kanila. So kasi I really believe the power of spirulina. So during my previous company, I carried spirulina. Actually, spirulina lang ang product namin, walang iba na pinupush namin. And nag-boom kami nationwide. Yung network ko nun umabot sa nationwide talaga. Ang daming gumaling as in, name them. Meron akong gumaling, luminaw yung mata, leukemia, osteoporosis, gumaling, cancer, name them. Kasi yun nga, ang sabi ni ano kanina, ni Brother Jed and with Brother J, Upline J, is ang pinaka main cause lang naman talaga ng sakit natin ngayon is number one is lifestyle, tama? And then when we talk about lifestyle, one of the main problem ngayon is the nutrients of our diet, which is hindi na natin nakukuha talaga in reality sa ating mga kinakain. And if gusto mo natin kunin, we need to spend a lot of money, or how much are we going to spend in buying those organica? Organica, I'm not talking about those ordinary fruits and vegetables, because we all know na yung mga vegetables natin sa market ngayon is hindi na organic. Lahat yan sprayed na ng mga cancerous na mga pesticides and herbicides, tama? So that's why it's very it's very alarming na marami na talaga nagkakasakit, and spirulina really help. So that's why yung heart ko talaga, my heart to help other people, to spread the good news about the spirulina, really extended. Even if even I'm not part of that company anymore, I really seek, or I really ask
look for a better spirulina producer and spirulina company, which is Elken. And I truly believe Elken is the top spirulina in the whole, if not in the Philippines, in the whole, in the whole world. Okay, we are the only organic. So kaya that's the thing na nag-ano ako noon, nag-seek talaga ako na kailan kayo magba-branch sa Pilipinas. And true enough, they branch in the Philippines, and then nagpunta sila sa Makati. We were the first people who went there, and nag-market kami, and I marketed spirulina in Muntinlupa City. Umabot pa ako sa Bacolod, nationwide. And but on the later part, yun nga, nagka-vehicular accident kami. I laid low. Okay, so hindi na ako nakakalakad. Almost 3 months na baldado ako. I wasn't able to work out with the network anymore, and then it subsided, but I never stopped taking spirulina and selling spirulina. In fact, lagi akong bumibili ng spirulina talaga, and nagtatake. And last 2 weeks, I purchased spirulina in the office, and then Upline J introduced Genki to me. Okay. Um, but then, of course, kasi malaki ng gastos ko sa aking pa-therapy, kasi yun nga, yung likod ko, itong lower back ko talaga, sira na. In fact, hindi na ako nakatagal na tumayo ng mga 5 minutes. Matagal na sa akin yan, masakit ang likod ko. In fact, pag nagpapakarga yung baby ko sa akin, hindi ko na kaya talaga yung 5 years old ko na daughter, hindi ko na kayang kargahin. So nagrereklamo ako kasi mahilig kasi magpakarga yung daughter ko. And then hindi na ako nakakatagal na umupo more than 5 minutes din. So talagang uneasy, sobrang painful, and I carried that for 10 years. And I spent a lot, name them yung mga therapists, chiropractors, massage therapy, lahat yan, mga hilot. Naranasan ko yan. Never talaga na-resolve my pain problem, never got resolved until I met Genki. Okay, until I met Genki. So, pinatry ako ni Brother J. Thankful ako na he's really very patient with me. Though it was 2022 that he introduced to me Elken, but I wasn't able to work out because in reality, aside from my schedule of my work, of my job, because I work night shift, I cannot, I cannot really mobilize well. So until I met Genki, so when I got the therapy, tatayo ako. So ang nangyari, ito kasing ano ko, itong ito ko, this one, hindi ko na maabot sa sahig yan for 10 years, ganun lang siya, ganun. But when after the therapy, hanggang ngayon, abot ko na yung sahig. Nabibend ko na. So it became flexible yung lower back ko. So I was amazed. No, I was amazed. And then I brought with me my partner. She has a frozen shoulder as well. Matagal niya nang iniinda. And hindi siya nakakatagal na maglaba or maggawa ng household chores kasi masakit din yung katawan niya. And then she has she's suffering a mild goiter din na marami siyang iniinda sa muscles niya. And then true enough, after trying Genki, as in it's really like a miracle na nawala yung mga sakitan, even me. Kaya doon ako kumuha ng, hindi ako nagdalawang isip, madam, sir, madam, hindi ako nagdalawang isip na kumuha. Ako hindi ako basta-basta talaga naniniwala sa product bakit hindi ko matry. And then like spirulina na maraming matutulungan, I committed myself na itong Genki na to, sobrang daming matutulungan. True enough, nung Saturday lang, pumunta dito si Bai. We had a training with my therapist. And then, ang nangyari is, sinalang namin yung dalawang may stroke patient, the mother of my partner and then her uncle. And yung mother niya, 10 years na po na nagsuffer ng paralysis, half body. Hindi na po siya nakakalakad ng maayos. And then yung left side ng katawan niya, yung left foot niya is namumutla na po kasi walang nag-circulate na dugo. O walang masyadong recirculate na dugo. Talagang patay yung ugat. And what happened was that after the therapy, with only one session, now for 10 years, no, nag-circulate po. Nag-pinkish po yung ano niya, yung left foot niya, nag-pinkish. And then ang dami pong improvement, yung pagtulog, sobrang
nag-improve po talaga, and then yung ano ng katawan, yung tawag doon, yung motor reaction ng katawan niya. And then her uncle na stroke din bago lang, hindi po nagagalaw yung kanan ng yung kamay, hindi niya nagagalaw na ganun mag-isa. With just one session therapy po. Meron kaming video, I will share it to you soon. Meron kami record video na ano, in-interview namin siya. Nagagalaw niya na po with just only one session. And then we have lots here. Ang dami pong mga may karamdaman, may friend here na meron din siyang dinadamdam for how many years. So, ang good thing po kasi sa product, sa Genki is you will be able to discover yung mga karamdaman na hindi mo akalain na meron ka pala. So, kumbaga parang siyang nagsiself-diagnose. Okay, you'll be able to discover the health status or your health status by just using the machine. So I'm so thankful with really Upline. This is the thing that one business that we can do for a lifetime. So me, I am I'm I'm a full I'm a full believer of doing this business for a purpose. Okay, so we are not, as Upline Jay said, that's why we really connected well, kasi we have one vision or one principle in doing this, that we are we are doing this to to make this world a better place. We can really help a lot. So this is not just a typical business. This is a purposeful or a mission oriented business. So I really thank God, and I really thank the people around. And for partner Weng, si partner Weng kasi we've been together with Spirulina before. So she's very hardworking, a mother of five or six children, a partner, no? So she's a very hardworking mother and single mother, and I really appreciate her kasi she was able to overcome the hard works in life, or hard trials in life. Despite of being a single mother, she was able to establish her children. So talagang tulungan, and this business is all about helping others. Hindi siya you will never succeed in this business if you don't help others. So yun nga, for me, personally, I will do my best to help partner Weng din to become elite, and super elite. So the more you help people become elite, okay, so the more you will be uplifted as well. So that's the principle here. So again, thank you so much. Hope to see you soon. Applying Yeah, for maraming salamat po. Thank you so much. soon, and So, 17, 1 o'clock, I'll be yeah, having fun with your one. group, okay? All right, all right. So, One. thank you all. Thank you all for joining. Okay, thanks again for Tita, everyone. I'm grateful that everyone to be here. Okay, let's take a group picture before we end. Okay, let's do Elka number 1. Okay, yeah, Wayne, this is what we Yeah. Please okay. open up. Let's take a picture. Hi, brother Manny. Hi, brother Manny. Yeah, nice. Okay. You guys ready? And 3, 2, 1. Great. One more. Thank you so much. Okay. I think I have 2 Facebook page friends. I think Marika and Ann is from my page. Okay. Welcome to Elkan. Please connect with Jet after this. Okay. So thank you so much, Sita. Thank you, Sis Adele. Miss you so much. Freddie, you're getting great. Be a lead. Wayne, look forward to see you. Grace, yeah. Perfect. Mommy B, I see you tomorrow. Dale, I see you soon. Okay. Brother Manny, Sis Judy, and Sis Joe. Ellen, see you all. Take care. Bye-bye. Love you all. Thank you, everyone. Bye. Bye. Thank you, Anne. Thank you, everyone. Thank you, Tita Bulat. Thank you, Rowena. Thank you, Dal. Sis Joe. Thank you, Brother Manny. Sis Ludi, Sir Fadi, Sir Ellen. Marika. And can you... Oh, and left the chat already. And Marika, if you have any question, you can actually send a message in the page. Or I did send you a message from my personal profile. You can check your messenger so we can keep in touch. Okay? That's all for tonight. Thank you so much, guys. Rowena, we keep in touch. Let's chat in the group, okay? Ask any question if you have any.
right bye เดี๋ยว bye guys bye สวัสดี bye เจอกัน bye